Okay, good day sa lahat. Just sharing lang ng ating pananaw sa mga issue-issue. Lalong-lalo na yung mga issues affecting our country. Ngayon, maraming mga kumi-question doon sa alyansa ng Pilipinas at United States. Although marami naman ang sumusuporta, no? Sa mga kontra o question dito, sinasabi nila na baka pag nagkaroon na talaga ng shooting war ang Pilipinas at United States at China, then hindi rin maaasahan yung mga kaalyansa ng Pilipinas. Okay, so yun ang kanilang pananaw. Siyempre, i-respect natin yung mga pananaw nila. But para sa akin, hindi ganun ang mangyayari. Okay, kasi ganito yung nakikita kong reality. Ganito. So, halimbawa, sinalakay ng China ang Pilipinas pagkatapos wala din ginawa ang United States. Malaki ang magiging epekto nito sa kanyang mga existing alliances with other countries. Okay. Sa Europe, ang pinaka matibay na alyansa diyan ng mga democratic countries led by the United States ay ang NATO, yung North Atlantic Treaty Organization. So, maraming mga bansa yan na bumubuo sa NATO. Ang alliance na yan ay binuo noong US Soviet controversies noon, ano. Kasi yung mga countries na bumubuo ng NATO ay takot sila na baka atakin sila ng Russia. Dahil ang Russia ay mayroon ding itong military alliance noon, yung Warsaw Pact noon. Okay, so dalawa yung doon, dalawang malakas na military alliance, ang Warsaw Pact versus NATO. Okay, ano ang nito, no? Ito, pag sinalakay ng China ang Pilipinas pagkatapos hindi kikilos ang United States, then hindi na magtitiwala yung mga yung mga NATO members sa United States. So mawawala na rin yung alliance nila. Dahil siyempre it was proven na ang United States ay hindi rin pala kikilos para ipatupad yung kanyang treaty obligations. So, mawawala yung NATO. Ngayon, in that case, pag nawala yung NATO, magiging malaya na ang Russia at saka mga alliances nito na guluhin ang Europe. Okay. So, yan. Hindi lang NATO ang mawawala. Mawawala din yung military alliances ng Canada at saka United States. Kasi ano ba yung nila? If I remember right, ang alliance ng US at Canada ay yung NORAD, North American Defense Treaty. Okay, NORAD, North American Defense
Dahil siyempre hindi na rin magtitiwala ang Canada sa US dahil pinabayaan yung Pilipinas. Kaya halimbawa, inatake ng Russia ang Canada o tinatake ng China ang Canada. So, posible hindi na rin kikilos ang United States. Ganon din sa mga countries like Taiwan, Australia, Japan, South Korea. So mawawala sila ng tiwala sa United States. So in other words, pag halimbawa nga sinalakay ng China ang Pilipinas pagkatapos hindi ginawa ng United States its treaty obligation sa Pilipinas, then mawawala yung trust ng ibang bansa sa kanya. Kaya ikakasira yan ng United States bilang world power. Kaya naniniwala ako na talagang gagawin ng i-respect ng US yung kanyang treaty obligation sa Pilipinas. Naniniwala ko yung sinabi ni President Biden, our commitment to the Philippines is ironclad. Sabi niya, no? Ulitin niya, I repeat, our commitment to the Philippines is ironclad. So in other words, talagang tutulungan. So yan ang aking paniniwala. So yung mga hindi yung mga paniwala ay contradictory sa ating paniniwala, no problem. Yun ang kanilang paniniwala. Ang point is we have to respect kung animan ang paniniwala ng ibang tao. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.